Gusto ng sikat na lalaki na pumunta sa bundok para mag-broadcast ng live. Ngunit natuklasan ng isang alien flying saucer. Isa itong once in a lifetime na mainit na balita. Kaya agad siyang gumamit ng camera at ni-record dahil gusto niyang magkaroon ng malaking fanbase. Wala pa siyang nakikitang magandang anggulo. Tapos biglang nawala yung flying saucer. Natigilan ng bata. Ang dami kayang fans kaya nawala na lang ng ganon-ganon lang. Bigla siyang nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Pinigilan niya ang takot at tumalikod. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may nakita siyang mas nakakagulat. Kanina pa nakatayo sa likod niya ang alien, nakatingin sa kanya. Kahit na ang bata ay natakot at nagkaroon ng goosebumps. Pero dahil sa mga fans, palihim pa rin niyang binuksan ang video recording device. Kung posible na kumuha ng mga tunay na larawan ng mga dayuhan. Magiging sikat ka nang wala sa oras. Maging ang pinakasinusundan na celebrity ng 2024. Ngunit nakita ng mga dayuhan ang iniisip ng bata. Matapos siyang titigan ay umalis na siya. Natakot ang bata at galit na tumakbo pababa ng bundok. Kahit na medyo kamukha mo ang alien. Ngunit hindi siya nang ahas na makisali. Gusto ko lang makatakas sa magulong lugar na ito. Ngunit huli na, dahil naghihintay na sa kanya ang flying saucer. Isang maliwanag na asol na liwanag ang sumikat, sinipsip siya sa lumilipad na platito. Maya-maya ay bigla siyang nagising, ngunit nasa isang ligaw na lugar. Tumingin ang lalaki sa paligid. Sa kabutihang palad nandoon pa rin ang kagamitan sa paggawa ng pelikula. Nakunan ang mga tunay na dayuhan. Sa kasamaang palad, may kakaiba sa kanya. Lumilitaw ang 3 paalang naguhit sa biceps. Pero ang hindi niya inaasahan ay ang abnormalidad ng kanyang katawan. Pagbibigay sa kanya ng superhuman powers. Sa kanyang pag-iisip, nawala ang TV sa kanyang harapan. Na-trigger muli ang aking mga iniisip, bumalik ang TV. Paulit-ulit na sinubukan ng bata, ganoon pa rin ang resulta. Gusto kong ibahagi sa aking mabubuting kaibigan. Inilapag niya ang baso ng tubig sa mesa at itinoon ang kanyang iniisip. Ang baso ng tubig ay nawala sa manipis na hangin. Ngunit ang baso ng tubig ay nawala, at ang kaibigan ay hindi nagulat. Pero itinaas niya ang kamay para hawakan ang baso ng tubig na dapat ay nawala. Dahil sa pagkalito ay agad niyang inilabas ang kanyang camera. Sinabi niyang may natuklasan siyang alien. Pero hindi pa rin naniniwala ang kaibigan ko. Siguro masyado na siyang nanonood ng sci-fi movies. Hindi na nagpaliwanag ang bata at dumiretso sa bahay. Pagkatapos ay naipost ang alien scene sa social platform. Ang resulta ay eksakto sa kanyang inaasahan. Kakapost lang ng video, nauwi sa kaguluhan. Ang batang lalaki ay naging isang tanyag na tao na may milyon-milyong tagahanga. Tinasamantala ng mga dakilang Panginoon sa lahat ng dako ang kanilang katanyagan. Isa publiko ang alien abduction sa mundo. Maging ang istasyon ng TV ay nasangkot, na nag-imbita sa kanya na mag-record ng isang espesyal na programa. Siyempre payag siya. Anyway, thanks to that, masisikat pa. Ngunit hindi ito ginawa ng istasyon ng TV tulad ng dati. Para tumaas ang traffic, gumawa ako ng video para maakit ang audience. Gumagawa ng kwento tungkol sa pagdukot ng mga dayuhan para makakuha ng atensyon. Inimbitahan nila ang kanyang kasama sa kolehiyo. Sinabi niya noong siya ay nasa paaralan, ang binata ay mahilig gumawa ng ilang kapansin-pansing mga video na makakaakit ng mga manunood. Sa makatuwid, ang binata ay nakakuha ng atensyon ng publiko. Ngunit ang natanggap niyang kapalit ay pagdududa. Kahit na ang mga nagsamantala sa katanyagan ay nagbago ng kanilang mga saloobin. Sinabi ng messenger na ang video ay mula sa mga dayuhan. Ito ay isang computer-generated image lamang. Para patunayan ito, nag-online ang lalaki para maghanap. Nais niyang makahanap ng mga katulad na halimbawa ng mga pagdukot sa dayuhan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may nahanap siya. Nag-ayos silang magkita sa isang coffee shop. Ang ibang tao ay may standard oriental beauty na may magandang pangangatawan. Pagkatapos ay nalaman ng batang lalaki na ang pangalan ng babae ay Sarah. Hindi nagtagal, nakaranas din siya ng alien abduction. Ngunit nang marinig niya na ang bata ay humiling sa kanya na magpatotoo. Agad namang tumanggi ang dalaga. Dahil kilala niya ang isang magtotroso na nagngangalang Carl na nakilala rin ng mga dayuhan. Higit pa rito, tulad ng lalaki, paulit-ulit na pinatunayan ang kanilang pag-iral. Nakatanggap siya ng maraming atensyon ngunit hindi nagtagal. Kakaibang nawala, wala nang makakontak sa akin. Nang marinig iyon ng binata, hindi napigilan ng binata ang pagpawisan ng malamig. Pero ayaw pa rin niyang sumuko. Baka nagkataon lang. Pumunta siya sa isang organisasyon na dalubhasa sa pagtuklas ng mga kasinungalingan. Gusto kong patunayan na hindi ako nagsisinungaling. Sa hindi inaasahan, ito ay magtapon sa kanya sa isang bitag. Nakasuot siya ng lie detector kung kinakailangan. Pagkatapos, sagutin ng tapat ang mga tanong ng iyong doktor. Bilang resulta, nakapasa siya sa polygraph test. Nang matapos ang doktor ay medyo kakaiba ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad at lumabas ng kwarto. Ang hindi pangkaraniwang pag-uugali ng doktor ay nagpabagal sa kanyang pakiramdam. Ngunit huli na, kontrolado siya ng 2 taong nakasuot ng itim. Habang dinadala siya sa pintuan, sumagot ang binata.
samantalahin ang pagkakataong makatakas sa pagkaalipin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagdala sila ng mga armas. Isang putok ang nagpatumba sa binata. Nang magising siya, dinala siya sa isang misteryosong lugar. Ang mga taong nahuli ng magkasama ay nakipag-ugnayan din sa mga dayuhan. Ito ay isang lihim na ahensya na nagdadalubhasa sa pananaliksik sa mga dayuhan. Naghahanap sila ng mga taong nakipag-ugnayan sa mga dayuhan at mga taong may superpower. Pagkatapos magsagawa ng isang serye ng mga pagsubok, tinanong ng kinauukulan ng binata kung nakipag-ugnayan na ba siya kay Carl. Ang magtotroso ang nawala habang naghahanap ng mga dayuhan. Ito ang naguguluhan sa lalaki. Dahil hindi ko pa siya nakikilala, paano ko siya makokontak? Ngunit hindi ito ang oras para mag-isip ng sobra. Upang iligtas si Sarah, na nahuli dahil sa kanya, ginamit niya ang kanyang mga superpower upang makatakas sa mga lubid. Pagkatapos ay dahan-daang ilabas ang dalawang robot. Ginamit niya ang kanyang superpower para buksan ang isa pang pinto. Iligtas si Sarah na nakatali. Dumating ang isang grupo ng mga robot ngunit nahuli ng isang hakbang. Pagdating nila, ginamit niya ang kanyang superpower para buksan ang pinto. At matagumpay na nakatakas kasama si Sarah. Ngunit naging target sila ng sikretong organisasyon. Kung hindi makahanap ng solusyon, aarestuhin ka muli. Sa malapit na hinaharap, ang lahat ng misteryo ay nakatuon sa magtotroso na si Carl. Kaya lumapit ang bata kay Zed para humingi ng tulong. Bilang isang namungunang hacker, ang paghahanap ng isang tao ay simple para kay Zeb. Nakita ko lang si Zeb na nagtatrabaho sa computer saglit. Matatagpuan si Carl sa isang cabin sa kabundukan ng Canada. Walang oras, kaya sumakay sila ng tren. Ngunit hinabol din sila ng mga robot na ipinadala ng misteryosong organisasyon. Ay natuklasan si May Zeb na kakaiba. Sinasamantala ang katotohanan na ang mga robot ay nakakakilala lamang ng mga mukha. Takasan ang paghahanap, takasan ang mga humahabol. Lumipat sila sa pag-akyat sa bundok sakay ng kotse. Matapos ang mahabang paglalakbay, narating ko ang bahay na gawa sa kahoy. Nag-iingat si Carl sa mga taong biglang pumapasok. Walang sabi-sabi, dinampot niya ang baril at pinilit silang umalis. Nakita ko yun kaya nagpaliwanag ako. At pinag-usapan ang lahat ng mga karanasang naranasan niya sa pag-asang makakatulong si Carl. Narinig ko na ang kabilang panig ay nakatagpo ng isang alien na pagdukot. Walang imik si Carl kundi umuwi na lang. Habang sila ay naguguluhan, iniabot ni Carl ang signal jammer. Pagkatapos ay huwag paganahin ang tracking device upang pigilan ang sinuman sa pagsunod sa kanila. At ito ay gumana. Kaagad pagkatapos, nawala ng ahente ang signal sa pagpoposisyon. Pagkatapos ay natuklasan nila na si Carl ay lihim na naghahanap ng mga dayuhan. Nakagawa ng makabuluhang pag-unlad. Umasa siya sa kanyang simpleng homemade research equipment. May nakitang signal mula sa mga dayuhan. At matagumpay na naisalin sa isang wikang lupa na naiintindihan ng tao. Binuksan ng kotse ang makina, binigay sa kanila ang mga alien signal na isinalin niya. Dumating na kami, alas 4 ng linggo ng umaga. Sa ika-24 ng Abril taong 2024, 48.454709 North Latitude. 123.780212 degrees West Longitude. Isang ordinaryong magtotroso, ngunit nakuha ang alien signal at isinalin ito, na hindi rin may iwasang lumikha ng mga pagdududa. Ngunit ang mga dayuhan ay talagang dumating sa nakatakdang petsa. Nahaharap sa pagdududa, ipinaliwanag ng mga dayuhan kung bakit sila napunta sa lupa. Sabi ng alien, sila ay napalaya mula sa pagkaalipin ng kapanganakan, katandaan, karamdaman, kamatayan, at kawalang kamatayan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ayaw nilang mag-isa. Kaya nagsimula siyang galugarin ng universo sa paghahanap ng katulad na anyo ng buhay. At ang lupa ay isa lamang sa mga hinto. Ang pananaliksik sa mga tao ay tapos na, oras na para pumunta sila. Naglagay ang alien ng misteryosong bakal na singsing sa kamay ni Sarah. Pagkatapos ay nangyari ang himala, inawiin lang ng alien ang kanyang kamay. Nahati din sa kalahati ang braso ni Sarah. Lumalabas na nagtanim sila ng isang tracking device para kumuha ng mga tala sa kamay ni Sarah para mas mapag-aralan ang mga tao. Tapos na ang research kaya binawi nila ang gamit nila bago umalis. Ngunit biglang dumating ang ahente sa lugar na ito. Upang bumili ng oras, agad na sumugod si Carl na may dalang baril. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inutusan siya ng kinauukulan na bugbugin hanggang mamatay. Narinig ni Sarah ang ingay at lumapit siya para tingnan. Inutusan din na bugbugin hanggang mamatay ng kinauukulan. Inilabas din ng mga dayuhan ang huling tracking device. Ngunit hindi niya tinulungan ang lalaki na makitungo sa mga ahente. Ngunit matapos siyang turuan kung paano iligtas ang sarili, nawala siya at umalis. Pumikit ang bata at pinilit ang sarili na mag-concentrate. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang hindi nakikitang alon ng hamampes sa kung saan-saan. Ang daloy ng oras ay bumagal ng 10,000 beses. Binuhat ng bata si Sarah mula sa granny zone ng mga bala, pagkatapos ay tumalikod at dinala si Carl. Bago nataman si Zeb, matagumpay siyang nailigtas. Maghintay hanggang sa maging normal ang daloy ng oras para mag-react ang mga ahente.
Pero sa ngayon, lahat ng nasa harapan ko ay walang laman. Pagkatapos makatakas, binuhay ng mga dayuhan ang patay na sina Sarah at Carl. Inilunsad nila ang flying saucer at dinala ang mga tao. Dito na magtatapos ang pelikula. Ang bata at si Sarah ay namuhay ng masayang liblib na buhay. Sundan mo ako para manood ng maraming magagandang pelikula. Fallen.